Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Romans 12:1. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ron and Sister Leonie, Brother Gary and Sister Christy Reynosa, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Miharas and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jeneline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Msuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Boatis Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Jiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orpha, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulao and Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lionel Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabia and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Sister Joyce Tacorda, Sister Filomena Tugade, Sister Luisa Miralles, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadja, Sister Harriet, Sister Jennifer Lat, Sister Melanie Ilagan and Family, Sister Susan Lopez, Atty. Carlos Borja Jr., Sister Aida de la Cruz, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z. Reynosa, Brother Reynaldo Moreno and Family, Baby Jean, Sister Jean, Baby China and Baby Gina Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vidayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo, mga kapatid ko sa Iglesia ng Piel, at gayon din po sa inyo, mga kapatid ko sa Iglesia ng Pasong Tamo. At muli sa inyo na patuloy na nakikibahagi sa gawain ito sa ating mga panalangnan.
Bago po tayo dumako sa panalangin, ay ibabahagi ko po sa inyo ang mga awit. Chapter 34, mula sa 4 hanggang 6. 34, sa verse 4 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi, aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako. At iniligtas niya ako sa lahat ng mga katakutan. Dito po sa 5, sila'y nagsitingin sa kanya at nangaliwanagan. At ang kanilang mukha ay hindi malilito kailanman. Sa verse 6, itong abang tao ay dumaing at dininig siya ng Panginoon at iniligtas siya sa lahat ng mga kabagabagan. Kaya nga po ang ating paksa, hanapin at dumaing. Hanapin at dumaing. Kasi po, likas sa tao, kapag tayo'y nangangailangan, ang hinahanap nating malapitan ay ang tao. At doon natin idinadaing kung ano ang ating mga suliranin. Pero dito po sa aking binasa ay sa ating mga mananampalataya ay okay lang dumaing tayo sa tao para humingi tayo ng panalangin. Okay lang dumaing sa tao kung siya ay katulad nating marunong magtiwala sa Panginoon. Kaya nga po, ang kailangan po natin sa panahong ito, lalo na po sa panahong ito, nung marami tayong mga dinadaan ng pagsubok, ay ito po ang ating tularan na ginawa ni Haring David. Ang sabi ay hinanap niya ang Panginoon at sinagot siya at iniligtas siya sa lahat ng mga katakutan. Sa lahat ng mga katakutan. Pero ang hinanap niya ay ang Panginoon. At ang Panginoon naman sumagot sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanya sa lahat ng mga bagay na itinatatakot niya. At sabi dito sa verse 5, sila ay nagsitingin sa kanya at nangaliwanagan at ang kanilang mukha ay hindi malilito kailanman. So yung pagtingin natin ay sa mga pangako ng Panginoon ito na tayo, kapag tayo ay may mga problema, sa pangako ng Panginoon tayo tumingin. Kasi kung tayo ay titingin sa mga problema, ay lalo tayong mababalista. Kaya nga sabi, ang nagsitingin sa kanya ay nangaliwanagan. At ang kanilang mukha ay hindi malilito kailanman. So, ibig sabihin, nakikita pala sa mukha natin kung tayo nababalista, kung tayo ay nahihirapan. Sabi rito, kung tayo'y dumadaing ay inililigtas tayo sa lahat ng mga kabagabagan. Sa lahat ng mga kabagabagan. Kaya napakahalaga po na ang ating mga nararanasan ngayon, kahirapan, karamdaman, mabibigat na suliranin, ay napakahalaga po ng mga salita na itong binasa ko sa inyo. Kailangan natin yung ginawa ni Haring David sa panahon na siya ay nasa mabigat na problema. Ang sabi niya, hinanap niya ang Panginoon, sinagot siya at iniligtas siya sa lahat ng kabagabagan. At hindi siya tumingin sa mga suliranin. Siya ay tumingin sa mga pangako ng Panginoon. Kaya siya naliwanagan. Pati daw ang mga buka na nakatingin sa Panginoon. Sabi dito, hindi malilito kailanman. At muli, ulitin ko sa verse 6, itong abang tao ay dumaig at dininig ng Panginoon at iniligtas siya sa lahat ng mga kabagabagan. So, ang mga pangako ng Panginoon dito ay hindi lamang pagliligtas. Nagliligtas siya sa lahat ng mga kabagabagan. Ibig sabihin, sa lahat ng mga suliranin na ating idinadain sa Panginoon at ipinagkakatiwala, lahat ng yan, mayroon siyang katugunan. Kaya nga, ang ating pong paksa ay kailangan natin, ang sabi ng ating paksa, hanapin ang kanyang mga pangako at idain natin sa kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Tandaan po ninyo mga kapatid, tayo po bilang mga anak ng Diyos ay ipinagmamalasakit po tayo ng Panginoon. Kaya nga, itong mga pangako ng Panginoon ay maasahan natin dahil ang kanyang mga pangako, matapat siya magpakailanman. Kaya purihin natin ang Panginoon
Nagbibigay siya ng banal na salita, nagbibigay siya ng mga pangako. At ang sabi dito, sa lahat ng kabagabagaan, ililigtas niya tayo. Magkaisa po tayo mga kapatid sa pagtitiwala. Kung ikaw ngayon ay may karamdaman, magtiwala ka na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kung ikaw, kapatid, sa panahong ito'y nagigipit, ay asahan mo yung pagdaing sa Panginoon. Siya rin ang aabot sa lahat ng mga pangailangan. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Dumadaan man tayo sa mga mabibigat na pagsubok, ngunit ang Panginoon ay kasama natin at ang mga pangakong ito ay laging siyang matapat sa pangakong ito. Sa verse 6, itong abang tao ay dumaing at dininig siya ng Panginoon at iniligtas siya sa lahat ng mga kabagabagan. Yung ating pagdaing, didinggin tayo ng Panginoon. At muli, binanggit ko po rito, inulit ko yung sinasabing at iniligtas siya sa lahat ng mga kabagabagan. Kaya purihin natin ang Panginoon. Sapagkat ang mga salitang ito ay makapangyarihan magpakailanman. At ang mga pangakong ito, tapat siya magpakailanman. At muli, lagi natin isipin, ipinagmamalasakit tayo ng Panginoon. Mabanal, salamat po. Patuloy kayong nagbibigay sa amin ng banal na salita. Salita na makapangyarihan. Salita na may pangako. Sapagkat ang pangako ninyo ay lagi naming maasahan. Kayo ang Diyos na mahabagin at matapat at makapangyarihan magpakailanman. Kaya Ama, anuman ang pangailangan ng mga kapatiran sa Iglesia ng Piel, patuloy niyong abutin, tulungan, at kung may nagigipit, ay dagdagan po ninyo ang kanilang pananampalataya na ang mga nagigipit ay ilalagay nyo sa kaluwagan. Ang nangihina ay bibigay nyo ng kalakasan. Ama, mayroon kaming mga kapatid na may mga karamdaman sa Iglesia ng Pasong Tambo. Patuloy nyo silang hipuin, Ama. Tulungan nyo sa kanilang karamdaman ay lagi nilang isipin kapag kami dumaing sa inyo. Kayo po ay tutugon at magbibigay ng palutasan, magbibigay, Panginoon, ng lahat ng mga pangangailangan. Kaya Ama, maging sa kapatiran na may karamdaman, kami po ay umaatid sa inyo, magpapatuloy kayong magdadala sa kanila ng pag-aalin at kagamitan. At kaming magkakapatid sa panahong ito, dumaraan sa pagsubok, sa kahirapan, sa kalungkutan, sa lahat, Panginoon, ang kabagabagang ay inaangkin po namin at tulungan yung mag-ais sa kanin ng Espiritu. Angkinin namin na ang taong dumadaing sa inyo ay dinililigtas ninyo sa lahat ng mga kabagabagang. Kaya Ama, maraming pong salamat at umaasa nga po ako na ang mga salitang ito na may kapangyarihan magpakailanman at sa mga pangako ninyo na lagi kayong tapat. Kaming magkakapatid ay umaasa sa inyong katapatan, sa inyong kahabagan, sa inyong kapangyarihan, sa pagmamalasakit nyo sa amin, may katugunan lahat po ng aming mga pangailangan. Ama, ang lahat po ito ay aming hinihingi, pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan ko